Magandang araw po sa inyong lahat. I-practice po natin itong doesn't mind it at saka itong don't mind it na naka-English sentence po. Okay? So, gagawa po tayo ng English sentence dito na kung saan ay may iba't ibang subject. Okay? Yung subject po natin dito ay yung pinag-uusapan. Okay? Halimbawa po, itong I, itong you, we, they, he, she, Mario. Yan po yung ating subject o pinag-uusapan. At makikipansin po, yung kapareha po nilang auxiliary verb. Pag sinabi kong auxiliary verb, maaaring doesn't o don't. Pag gumamit po kayo ng I, you, we, they, dapat ang gamitin nyo pong auxiliary verb ay don't. Samantala, pag he o she, doesn't naman. Tapos, pag gumamit kayo ng noun, ang ibig ko sabihin sa noun ay pinangalanan nyo po yung tao, hindi nyo itinuturo, gamit po ang pronoun na I, you, we, they, he, she. Kung hindi po yan ang ginamit nyo, pinangalanan nyo, tapos isa lang po yung taong pinangalanan nyo, doesn't po ang gagamitin nyo. Pero kung dalawa o higit pa, katulad ng Mario and Luigi, don't po ang gagamitin nyo. Kasi ang don't po ay para doon sa mga pinangalanan na kung saan ay higit sa isa ang bilang. Okay po? So, umpisa na po natin. Wala sa akin iyon. I don't mind it. Number 2, wala sa iyo iyon. You don't mind it. Number 3, wala sa atin iyon. We don't mind it. O kaya, wala sa amin iyon. We don't mind it. Okay? Number 4, wala sa kanila iyon. They don't mind it. Number 5, he doesn't mind it. Para sa wala sa kanya iyon, kung lalaki. Kasi he po ang ginamit natin. Pero kung she doesn't mind it, wala sa kanya iyon. Kaparehas lang. Pero yung tinutukoy yung kanya ay babae po yun. Kung she po ang ginamit nyo. Okay? Number 6, wala kay Mario iyon. Mario doesn't mind it. Okay po? Maraming salamat po.